hapon po sa inyong lahat. Magandang brother. hapon, Win, brother. Ganun, nandito ka ngayon, brother Anthony Lagurin. Ako po ay magbabalita sa iyo dahil ako ay naisugod sa hospital noong April 2021 Talaga? na ako ay nagkasakit. Sa aking pagkasakit na nalaman ko at nalaman ng aking pamilya na ako ay nagkaroon ng abscess. Ibig sabihin ng abscess ay nana sa utak. Na tanong mo, bakit saan galing yung nana sa utak? O yun nga, saan ba galing ang nana sa Well, utak? hindi nila alam kasi sabi baka daw nagpamanicure ako or baka daw sa ngipin. Oh, There is no such etiology. Ibig sabihin, etiology yung pinagmulan. But what is the most important ay nagkaroon ng abscess ang aking nana. And I have suffered and I have stayed at hospital for how many months? For almost 7 months. yeah. Oo. And pero bago ang lahat, ako ay na-confine sa Fatima Hospital. And napilitan lang kami dahil nung panahon na yun ay walang tumatanggap ng pasyente noong panahong 2021. Dahil kadalasan ang tinatanggap mga may sakit na COVID. Kasi ang COVID nagsimula noong 2019. That was December. Yeah. So, the whole year of 2020 and 2021, na-confine ako at doon ni-required sila ng mag-mask at saka ni-required din akong magkaroon ng swab test. And the charges of the swab test was 5,000. Wow. Mula dito sa bahay. When I arrived to the hospital, na-swab test ako ulit, another 5,000. Wow. And the overall charges of me for stay in the hospital for just for 1 day was 82,000 pesos for 1 day. So we decide to transfer to a government hospital. Yun po ang nangyari po. Ngayon po, na-confine po ako doon for 7 months. Doon nagkaroon po na-diagnose ako na mayroon akong abscess sa utak. Abscess means nana sa utak. Oo. And dahil sa aking karamdaman, nagkaroon ito ng komplikasyon. Na nagkaroon po ako ng thrombosis, yung namamaga yung paa ko. Oo, sa right legs. Maraming spekulasyon ng doktor na pinapakain ako ng albumin, yung itlog na puti. Huwag daw kainin yung egg yolk. Egg yolk. Oo, para daw bumaba yung manas. Oo. At doon nakaranas po ako brother ng na oxygen ako. Nilalagnat ako. Parang kulang na lang ako mailipat sa ward ng may mga COVID. Ba yun? Oo, ganun po yun. Ngayon, sa napag-alaman na nag-undergo ako ng CT scan, MRI, X-ray, at laboratory. Lahat yun ginawa sa akin. At kailangan yun dahil kapag hindi walang ganong diagnostic procedure, paano nila malaman na bawal sa akin yung pala mataas yung creatinine ko, mataas yung uric acid ko, at saka hindi lang yun, brother, ako po ay na-stroke. Na-stroke din? Na-stroke din ako dahil nung nandito ako sa bahay for 1 week, pag tinatawagan ako ng family ko from the province, ang sagot ko sa cellphone, kaya
mga Walang word. mga kababayan ko, kapag nakaranas po kayo ng ganyang sitwasyon na nag-i-stammering, yung ano bang Tagalog, Bisaya or Tagalog, Nagkabulol-bulol. nagkakabulol-bulol, mayroon palang possibility na stroke Oo. patient ako. Pero mabuti naman at salamat sa Diyos na mayroon akong manggagamot na kasama dito sa loob ng bahay na tumulong na ako ay ginamot hanggang na-restore yung aking pagsasalita. Kaya when I was in the hospital, nagtanong ako, narinig ko na nagkabulol-bulol ako. Pero when I was in the hospital, nagtanong ako, saan tayo? So, ibig sabihin, from that time on, ay gumaling ako kasi na marunong na akong magsalita. Not like noong nasa bahay pa ako na nagkabulol-bulol. So, noong tinanong ako ng anak ko na, are we going to transfer to another hospital? Sabi ko, opo, we have to transfer to the other hospital, to a government hospital because we cannot afford the charges of this hospital. So I transferred to another hospital. Yun po, doon nakaranas po ako ng salinan ng dugo at nabigyan din po ako ng antibiotic. Hindi ko lang maalaala kasi during that time parang hilong-hilo po ako, brother. May in-inject sa akin. Maybe my son Peter knows about that medicine. It is intravenous, yung from the water, from the dextrose. Doon nilalagay yung gamot. Papasok kasi pag direct dito sa aking kamay, masakit. Ganun ba yun? Masakit siya, ganoon po. So, dyan po tayo magsimula. At doon sa aking kwento, mga kababayan, at ito ay kwento ko lang kung anong naranasan ko. Medyo magaling na po ako, pero binabalikan ko lang para ninyo malaman at sa inyong kaalaman na ang tao pala na merong bulok ang ngipin, nagpa-manicure, nagpa-pedicure, may posibilidad na ang infection ay aakyat Ang nana. ang aakyat yung infection sa utak. Wow. Yes, Pala yun. oo. Salamat, brother. Oo, kaya you try to inform. At Binigyan mo kami ng kaalaman tungkol doon. tama po. At hindi lang yun sa iyo, para sa lahat ng mga kababayan natin na sa Pilipinas na kapag pala ay merong sira ang ngipin or nagpa-manicure, lalo na mga kadalasan mga babae, mahilig magpa-manicure, pedicure, lahat na mamaga yung yung kuko, may posibilidad. Kasi yun ang tinanong sa akin ng doktor na nagpa-manicure ka ba? Nagpa-manicure ka ba? Pedicure ka ba? Sira ba ang ngipin mo? And during that time, when I was in the hospital, pinuntahan ako ng doktor at doktor ng dentist, tiningnan ang ngipin ko. Well, meron nga, pero hindi ko alam kung doon ba talaga galing. Kasi, alam mo, brother, marami naman akong empleyado nung araw na mabaho ang hininga. Bakit mabaho? Dahil sa bulok ng ngipin. Wala naman silang sakit na ganyang naranasan ko. Hindi ko alam. Kaya kung minsan, at maraming, sa 7 buwan kong panatili sa hospital, nakaranas po akong nahihilo, nagsusuka. That, I do not know bakit ganun ang nangyari sa akin. Ganun pala yun? Ganun po. Ngayon, naikwento ko lang ito para doon sa mga nanonood, magkaroon sila ng idea kung
baka sila ay nagpamanicure, pedicure, or bulok ang ngipin, ma-educate po kayo, mga kababayan ko. Oo. Di ba? It's not only for kababayan, also from the other other country na nagsuffer ng katulad ng sakit ko. But I am not sure. Only the doctor, only God knows na pag ganyan pala na bulok ang ngipin and may tooth decay and magpanicure, manicure, pedicure, ay may posibilidad na gano'n. But meron naman din nagkakasakit sa utak din na umpog. Pero hindi nana. Ano yun? Ang sakit niya ay tumor. Tumor from the brain. Diba? At alam mo ba na kung bakit hindi ako nagpa-opera? Because there was this doctor came to my bed at sabi, "How old are you?" I answer, "I'm already 64 years old." "Oh, you don't need to undergo for an operation." Another set of doctor went to my bed at sabi niya, "You have to go for operation kasi you cannot use this antibiotic forever." Kasi yung pala, kaya ang antibiotic pala na ini-inject sa akin na malakas, it's not advisable for me to use forever because ano pala siya, magkakaroon pala ng side effect. Ganun pa yun? Ang side effect nito ay magsusuka, nahihilo na, para bang sumakay ka ng barko, umiikot ang mundo, ganyan. At yun po ang naranasan ko. Mahirap magkasakit. Sa totoo lang, mahirap magkasakit. Una, naisanla ko ang aking lupa. Hindi kasya. May mga pensyon ako, hindi rin kasya. Dahil when I was in the hospital, when my children magpapalit sa umaga, sa gabi, palitan sila araw-araw, may gastos po yun. And ang bantay sa hospital ay walang bayad. I mean the food, you have to buy foods outside in the hospital. So yun ang mahirap doon kapag nagkasakit, kaya ingatan nyo ang inyong sarili na hindi kayo makaranas ng ganyong sakit. Salamat, brother. Oo. Salamat po. Salamat lang ba? Wala bang ibang gagawin doon? Gusto namin, kaya kami nagpapasalamat dahil maraming sinasabi kang maaari din kami mag-ingat. Tama. O makapag-ingat. Nang hindi kami matulad sa nangyayari. Sa akin. Sa iyo. Tama po. Yan.